Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po munang batiin yung mga followers ng ating Panginoon Jesucristo sa Cavite. Bilang katunayan, no? Na yung mga followers ng ating Panginoon Jesucristo talaga nagsisikalat na sa buong mundo. At sa loob ng 2,000 years, simula ng pagdating ng Panginoon Jesucristo hanggang sa kasalukuyan, marami na pong naabot, 2,000 years. How much more bigyan nyo pa ng another 1,000 years, 2,000 or maybe 100,000 years. Hindi ko alam kung gaano katagal yung history. Pero isipin nyo sa 2,000 years na yon, ang dami nang naabot nakarating na sa Cavite. No? At sa lahat ng dako ng mundo. And there's no sign of stopping. Walang paghinto sa ebanghelyo at sa paglago ng church. Tuloy-tuloy po yan. So, binabati ko po ng mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo sa Cavite. I hope tayo po ay natututo dito sa ating mga devotions na inaaral po everyday. Na yung series po natin ay Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Pag pinag-aaralan po natin yung pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo, lagi po yung nakatuon sa Diyos natin na Redeemer. Dahil ang Diyos natin ay manunubos, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Yung mundo na ating ginagalawan, ito ay tinutubos ng Diyos, hindi niya winawasak. Marami pong paniniwala na yung mundo raw, sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo or at the end of 1,000 years, gugunawin niya, tapos papalitan niya ng bago. Kapag ganon, yung Diyos natin, destroyer, hindi siya redeemer, hindi siya restorer, hindi siya healer. Dahil ang Diyos natin ay healer, yung may sakit, pagagalingin. Di ba? Yung nawalay sa Kanya, ibabalik niya sa Kanya. Yun yung concept ng redemption. Restorer, yung nasira, ayusin niya. Kaya po ang tamang perspective dito sa mundo natin, ginagamot ng Diyos, inaalis niya lahat ng masama. Kaya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng resurrection, judgment day. At yung judgment day po na yan, tatanggalin ng Diyos lahat ng masama dito sa mundo. Hanggang sa yung mundo natin fully healed, fully restored. Magiging maayos na muli kung paano niya create sa Genesis chapter 1. Kung gaano ka-perfect sa Genesis chapter 1, ganun din sa future. So, Redeemer God, Understanding Biblical Hope. So, yung aralin po natin ngayon ay kasunod po ng inaral natin kahapon sa Micah chapter 4 verse 1. Ngayon naman po ay Micah chapter 4 verse 2. So kahapon po, inunawa natin ano ibig sabihin ng last days. Yung Old Covenant pala magtatapos, yun yung last days of the Old Covenant. Papalitan na siya ng New Covenant. At yung under the New Covenant, yung Messiah maghahari na. Akyat sa langit, maghahari na siya sa langit at lupa. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, di ba? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go, disciple the nations. So yung paghari ng Panginoon, hindi lang sa langit, kundi rin sa lupa. So hindi natin pwedeng sabihin sa langit lang siya naghahari. Kasi sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Tapos tinuruan niya yung mga disipulo niya na manalangin. Sabi niya, ganito kayo dapat manalangin ha. Your kingdom come, yung kaharian ng Diyos, dumating dito sa lupa. Your will be done, yung kalooban mo mangyari dito sa lupa, on earth, as it is in heaven. So, kapag sinagot ng Diyos yung panalangin na yun, of course, bubuti yung mundo. Kasi yung kalooban ng Diyos ang nagaganap dito sa mundo. Ano bang kalooban ng Diyos? Matupad ang Great Commission. Ano bang kalooban ng Diyos? Lumaganap ang Ebanghelyo. Ano bang kalooban ng Diyos? Yung kanyang body, yung church, mamayagpag, sakupin ang buong mundo. At punuin yung mundo ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yahweh. That's the will of God. And that is the prayer that Jesus has taught us. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Unfortunately, maraming mga Kristiyano hindi naniniwala na sasagutin ng Diyos yung panalangin na yun. Kasi maraming mga Kristiyano hindi naniniwala na magtatagumpay ang Great Commission. Para sa kanila, inutos lang ng Panginoong Jesucristo yung Great Commission without victory. Inutos lang. Pero yung mga bansa, hindi talaga susunod sa Panginoon. Sa halip, susunod sila sa Antikristo at magpapakasama because the world is getting worse and worse. That's their theology.
And dito sa vlog natin, sa YouTube natin, Quentheology, Daily Devotion natin, hindi ganon. Ang pinapangaral natin dito, tagumpay ng Great Commission at paghahari ng Panginoong Hesukristo. So dito po sa talata na aralan natin ngayong umaga, no? Micah chapter 4 verse 2. Sabi dito, many nations will come and say. So nakita niyo po yung pagtatapos ng verse natin kahapon, no? Yung church dadagsa sa body of Christ. Yung mga tao, many peoples will stream to it. Dadagsain yung church, yung body of Christ, mula sa first coming to the second coming. And sabi dito sa verse 2, many nations will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us His ways, so that we may walk in His paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Apakagandang pangako, no? Ang nagsulat po nito si Micah, nabuhay siya ng 8th century. Kasabayan niya po si Hosea, si Isaiah. So alam niyo na yung background, no? Yung Northern Kingdom, sinakop ng Assyria. Southern Kingdom, gusto pang sumunod nun sa sister kingdom niya na magpakasama ng magpakasama. There was idolatry everywhere. Merong corruption, failure of leadership, injustices. Yan yung problema na ina-address ni Micah, eh. Pero sabi niya, kahit gaano kasama dito, meron tayong pag-asa. In the future, God will send the Messiah. And during the Messianic period, this Messianic era, magkakaroon ng kaayusan dito sa mundo. Yung mga bansa, sabi dito, many nations will come and join the body of Christ. And that is our point number 1. Many nations will join and become members of the church, the body of Christ, people of God. Pag dumating yung Messiah, yung mga bansa, magiging kabahagi. Sasabihin nila sa isa't isa, tara, punta tayo. Maging parte tayo ng katawan ng Panginoong Hesukristo, yung mountain of the Lord. Kaya kung hindi nyo napanood yung devotion natin kahapon, panoorin nyo po, no? Yung mountain of the Lord, yan yung church, the New Jerusalem. Hali kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon. Maging parte tayo ng iglesia ng katawan ng Panginoong Hesukristo at sa bahay ng Diyos ni Jacob. Para saan daw? Upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Ano po ito sa panahon sa New Testament? Great Commission. Point number 2, many nations will be discipled in the body of Christ. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nung namatay ang Panginoong Hesukristo, muling nabuhay, bago umakyat sa langit, ito yung sinabi niya, all authority in heaven and earth has been given to me, therefore go disciple the nations. Paano didisipuluhin lahat ng mga bansa? Bautismo nyo sila. Pangalawa, teach them to obey everything I've commanded you. So within the body of Christ, merong training, merong pagbabagong mangyayari, merong pagtuturo, merong pagdidisipulo. At yan po yung sinasabi ni Micah, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Kapag sila naging parte ng mountain of the Lord, the church, the temple of God, doon sila tuturuan ng mga pamamaraan ng Panginoong Hesukristo. At tayo'y makakalakad sa kanyang mga landas. Matututunan nating lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Paano po nangyayari yan? Sa pamamagitan ng church. Sa church po tayo nadidisipulo na tuturuan sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Point number 3. The church will positively influence the world. Pag sinabi po kasi natin church, gathering yan eh. Gathering of Christ. So pag tayo nagtitipon-tipon, nagkakaroon tayo ng discipleship. Nadidisipulo tayo, natututunan natin sumunod sa Panginoon. And then, right after that gathering, merong pag-scattering. No? Gathering, scattering. Pagtitipon, tsaka pagkalat. At habang tayo'y nagtitipon, natitrain tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, natututunan natin mga bagay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Pag naghiwa-hiwalay tayo, ini-impluwensya natin yung mundo. And that is the vision of Micah. Sabi rito, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo makakalakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem.
So tayo po ngayon nasa New Jerusalem na nasa body of Christ na Every time we gather in Christ, we are being discipled. And after that gathering, we scatter to influence the world. Ang salita, the law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Talagang may impluwensyahan yung buong mundo. The church will positively influence the world. Yan po yung pagiging salt and light. Tinawag po tayong maging asin para magkaroon ng positibong impluwensya dito sa mundo. Maging ilaw. Ang ilaw ay hindi matatalo ng kadiliman. Now, so the church will positively influence the world. Kaya po sa ating application, number 1, take messianic prophecies as a vision of the messianic age. Yung mga tinalakay na itong nating mga nakarang araw, no, simula nung October 26, 27, 28 hanggang ngayon, mga prophecies po yan na sinasabi na yung mga bansa luluhod at maglilingkod sa Mesaya. Na pag pinanganak yung Mesaya, yung mga bansa tatalima sa kanya. Na pag pinanganak ang Mesaya, yung kanyang pamamahala ay lalaganap at sasakupin ng buong mundo. So, when we take all those prophecies, mas magkakaroon tayo ng pangunawaan ng mangyayari sa hinaharap. So, that's application number 1. Take messianic prophecies as a vision of the messianic age, as a vision of the future. Kaya para mapuno yung puso natin ng pag-asa. Number 2, disciple people and be discipled in the church. Ang church po itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kailanman yan tatalikod sa mayroong mga paniniwala na magkakaroon ng great apostasy. Tatalikod yung church kay Jesus. Hindi totoo yun. Ang tapang-tapang nga ni Jesus Talagang proud na proud siya. Strong and mighty nung sinabi niya, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell cannot prevail against it. Ibig sabihin yung church talaga magiging loyal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga ng church. Si Jesus ang nag-establish niyan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kailangan yan. O hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ng church. Yung church, dyan po tayo nadidisipulo, dyan po tayo natuturuan sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dalawang bagay po ang dapat nangyayari sa church. Sa church, sa gathering, tayo ay nadidisipulo at tayo ay nagdidisipulo ng iba. We disciple people and we are being discipled. So, pangatlong application po, positively influence the world with the teachings of Christ. Sa church, sa body of Christ, dyan po tayo natututo. At lahat po ng natututunan natin dyan, sa paghihiwalay natin, dinadala natin sa mundo yan. Dinadala natin sa pamilya natin, sa trabaho natin, o kung saan man. Yung natututunan natin sa Panginoong Jesucristo, merong impluwensya yan sa ating paligid. And we have to positively influence the world for the glory of God. So, ilan lang po ito sa mga application na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Now, para naman po sa ating discussion, are you convinced? Convinced ka ba that the church can positively influence and eventually transform the world by the authority of Jesus? Naniniwala ka ba na yung church asin na talagang kayang baguhin ang mundo? Ilaw na kayang magliwanag talaga sa mundo at kailanman hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag ng iglesia? Do you really believe in that? So, discuss po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, I believe that Jesus has all the authority in heaven and on earth. I believe that many nations will join the body of Christ. They will become obedient to Christ. Thank you for this biblical hope. Now I pray that you will use me to become part of this mission. Use me to influence the people around me and bring them at the feet of Jesus. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Napakaganda po ng panalangin. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At tandaan po natin yung whole Bible, redemptive work of God. Merong 4 na points po yan. No? Creation, fall, redemption, perfection. Kung ano yung nilikha ng Diyos, kahit nahulog sa kasalanan ay tutubusin niya at mararating nito yung perfection.
someday, the world, the creation, will become perfect again. Dadaan po ito ng proseso ng redemption. May pangako ng pagtutubos, sinimulan ng Panginoong Jesucristo ang pagtutubos, lumalago ang pagtutubos, at kukumpletohin ng Diyos ang kanyang proyekto ng pagtutubos sa muli niyang pagbabalik. Yung mundo na nahulog sa kasalanan, gagamutin ng Panginoong Jesucristo. Isasaayos ng Diyos sapagkat ang Diyos natin, He is our Redeemer, our Healer, our Restorer. Maraming salamat po. Makita-kita po tayo muli bukas ng umaga. At kung meron po kayong natutunan sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section at ibahagi po natin itong devotion natin sa mga ating mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow. God bless you po.